Isang 26 anyos na ama sa Tarlac ang natuklaw ng kobra. Sa lugar mismo na pinangyarihan ay may isang manggagamot na kung tawagin ay tandok na nagpainom daw sa biktima ng kung anong halamang gamot. Ngunit ang biktima ay hindi rin nakaligtas. Habang wala pa yung tinawagan ni mama ko na 4 wheels para itakbo sa hospital, sir. Napainom naman na siya, sir. Saan yung nagsusuma? Yan lang din, sir. Malapit lang din. Right away ba yun? Ganun kabilis? Ganun kabilis, sir. Parang minuto nga lang, sir. Sumabit sa kamay niya? Nung pagtaas niya yung pinagat niya ako ng sabi niya, sorry, nung pag ganun na, dumugo na rito. Right away, sir, na nakagat siya, talagang tinakbo na. Pero dyan pa lang, sir, talagang sinasabi niya na nahihilo na siya. Parang wala pang 10 minutes? Parang Wala pa, sir. Mga minutes pa lang. Nahihilo siya, sir, tapos hindi na siya masyadong makapagsalita. Tapos, mga doon na kami sa patas ng sa high school, sir. Doon na siya bumigay ng Sinong nagda-drive? siya, sir, kasi hindi ko naman alam mag-drive. Natataranta na siya, sir. Tapos ayun, nataranta na din ako, sir. Hindi siya nag-tourniquet dito? Hindi meron po. May tali. Mula sa kwento ay pag-isipan natin. Sa ganun kabilis na epekto ng kamandag, may magagawa kaya ang ibang alternatibong gamutan na pinaniniwalaan ng marami, gaya ng tawak, tandok, suma, o albularyo na nagpapainom ng kung ano-anong halamang gamot. Yung ang nakakita yung ahas, yung mga Mormon, yung Amerikano, dumaan doon, bumalik din sa amin. Sabi niya, may ahas malaki, sabi niya. Nandun na yung ahas, hinabol ko. Yung anak ko naman, bumaba na doon, tinusok niya ng ganito. Yung pagtusok niya ng ganyan, diyan, nakita ko na yung ahas, hindi na makaalis talaga dahil nadiinan na doon. Huwag mo alisin po ako ng pangtusok ko, kako. Hawakan ko yung buntot, hahapas ko sa simento, sabi niya. Ay huwag, delikado yan, kako. Huwag ko ng pangtusok ko sana dyan dahil nandito yung ulo. Doon na ipit yung malapit sa may buntaw. Binitawan po nung... Hindi binitawan niya. Nung nakadin lang yan, ginanon niya yung buntot. Nakaganyan. Pinangakan niya. Aray ko, sabi niya, kinagat na ako, sabi niya, kita ko dito. Nakaipit po ito. Napatay siya, nakadin yung anak ko nakaganon eh. Tumaas na ganon, bumalik siya yung ulo daw. Kaya naabot siya ng... Hindi napatay po yung ahas. Napatay ko. Nasaan na po yung ahas? Sinunog ko po doon. May Pinamagahan po, mayroong akong nahukay dyan, isa dyan. Dito. Inalis ko yung sako, may butas na ganito kalaki. Nung nakita ko na palabas na yung ulo, iusok ko na. Ang isa pang kobra na napatay ay pinaniniwalaang kasama sa isang lungga ng kobra na nakatuklaw sa lalaki. 2 araw pagkatapos ng insidente, ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng biktima. Isa pang kobra ang nakuha ng ating mga kasama. Katunayan na sadyang naglipa na lamang sila sa paligid at sa mahabang panahon ay wala namang nadidisgrasya kung hindi lang noong hinabol ang kobra na nakitang tumatawid sa kalsada. Ang pangunahing layunin ng ating mga uploads ay magbigay ng awareness, kamalayan na ang mga nakamamatay na nilalang na ito ay kasama natin sa paligid. Tayo ang may isip, tayo ang may kakayanang gumawa ng paraan kung paano maiiwasan ang mga insidente ng tuklaw. At tulad po ng dati, muling paalala, ang tuklaw ng kobra ay isang medical emergency. Hindi pwede ang kahit na anong gamot na iniinom lamang para dito. Dahil ang talab ng kamandag ay ora mismo, ang gamutan ay kailangang agaran. Bukod sa antivenom na pangontra sa kamandag, madalas kailangan pa itong sabayan ng mga aparatong medikal para lamang mailigtas ang isang buhay. Maging ligtas po sana ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay.